Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang malungkot na balita ang yumanig sa mundo ng basketball matapos masawi ang dalawang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles sa isang team building activity sa lalawigan ng Aurora. Kinilala ang mga nasawi na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, kapwa bahagi ng basketball program ng Ateneo. Ang insidente ay naganap sa isang resort sa bayan ng Dipaculao, kung saan nagsasagawa umano ng training at team building activities ang grupo. Labis ang dalamhati ng pamilya ni Rene Baterbonia, lalo na ng kanyang ina na si Rovelyn, na hindi matanggap ang sinapit ng anak. Ayon sa kanya, buong buhay nilang sinuportahan ang pangarap ni Rene na maging matagumpay sa larangan ng basketball. Si Rene ay isa sa mga inaasahang batang bituin ng Philippine basketball. Noong nakaraang taon, kinilala siya bilang most valuable player sa palarong pambansa at nakakuha ng scholarship dahil sa kanyang kahusayan sa paglalaro. Ngunit sa halip na maghanda para sa panibagong yugto ng kanyang karera, nauwi sa trahedya ang kanyang paglahok sa team building activity. Ayon sa paunang impormasyon, bahagi umano ng training ang paglalakad sa mababaw na bahagi ng dagat. Ngunit dahil sa malalakas na alon at pag-anod sa mas malalim na bahagi ng tubig, 4 na miyembro ng grupo ang nalagay sa panganib. 2 ang nailigtas habang sina Rene at Divine ay hindi na nakaligtas sa insidente. Marami ngayong tanong ang bumabagabag sa pamilya ng mga biktima. Ayon sa ina ni Rene, nais niyang malaman kung sapat ba ang mga safety measures na ipinatupad bago isinagawa ang aktibidad. Nagtataka rin siya kung bakit tila walang nakahandang rescue personnel or medical team sa mismong lugar ng training. Bukod dito, nais din niyang mabigyang linaw ang mga impormasyong nakarating sa kanya tungkol sa di umano'y paggamit ng mabibigat na kagamitan habang isinasagawa ang aktibidad sa dagat. Dahil dito, nananawagan siya ng masusing investigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng nangyari. Samantala, sinabi ng Aurora Police na patuloy pa nilang iniimbestigahan ang insidente. Ayon sa paunang ulat ng mga autoridad, wala silang nakitang indikasyon ng foul play batay sa kanilang unang pagsusuri. Lumabas din sa kanilang investigasyon na may 4 na individual na nalunod sa kasagsagan ng aktibidad, ngunit 2 ang agad na nasagip ng mga kasama. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido ang ilang kaanak at hinihiling nilang masusing suriin ang lahat ng detalye upang masagot ang kanilang mga katanungan. Nagpadala na rin umano ng mga investigador mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang makakalap ng karagdagang impormasyon mula sa pamilya at mga saksi. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang iba't ibang sektor ng sports community at mga kababayan ni Rene mula sa Agusan del Sur. Para sa marami, hindi lamang isang atleta ang kanilang nawala, kundi isang kabataang may malaking potensyal at magandang kinabukasan. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ng publiko ang opisyal at kumpletong resulta ng investigasyon upang malaman kung may pananagutan ang sinuman sa trahedyang ito. Habang patuloy ang paghahanap ng mga sagot, nananatiling panawagan ng mga pamilya ng mga biktima ang hustisya para kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ano ang masasabi ninyo sa pangyayaring ito? Sa inyong palagay, sapat ba ang mga safety protocol sa mga ganitong uri ng team building at training activities? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang mahahalagang balita.